natin sa 2 Corintios 5:20. Sabi sa 2 Corintios 20, kaya nga kami sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakiusap sa inyo. Sa pamagitan namin, kami nag-usap sa inyo alang-alang kay Kristo na makipagkasundo kayo sa Diyos. Balikan po natin ang talata. Kasi baka isipin natin, parang Diyos na pala si Pablo dito. Yan. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Sugo. Ang Diyos mismo nag-uusap sa pamagitan namin. So, ibig sabihin, si Apostol Pablo ay nagsasalita o tagapagsalita ng Diyos. At ang sinasalita niya ay mula sa Diyos. Kaya sabi niya, ang Diyos mismo ang nagsasalita sa pamagitan namin. Parehas ito sa sabi ko kayo nasa introduction na ang ambassador ay kinatawan ng ambassador ng Pilipinas ay kinatawan ng Pangulo sa ibang bansa. At ang pinagsasabi ng ambassador doon sa ibang bansa ay ang sinasabi rin ng Pangulo doon sa ibang bansa na sa ambassador dumadaan. In behalf sa Pangulo, ang ambassador na nagsasalita. Ganun din naman ito. Ganun din naman, in behalf sa Diyos, sa Panginoong Isus, si Apostol Pablo ang nagsasalita sa mga tao. Kaya sabi niya, Apostol Pablo, kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nag-uusap sa inyo sa pamamagitan namin. Ang Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay nagsalita. Sabi niya, nag-uusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Kaninong salita ang ginagamit ng Panginoon ni Apostol Pablo? Ang salita ng Panginoon. In behalf sa Panginoon Isus, si Apostol Pablo ang nagsasalita. Ganun din naman sa atin. Tayo ay pinagkatiwalaan din ng salita ng Panginoon na magpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya, dapat natin itong gampanan natin ang pagiging ambassador natin ng salita ng Panginoon ang magsasalita mismo sa mga tao sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan natin, magsasalita ang Panginoon na malalaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan natin, malalaman ng Panginoon na mga tao na mahal sila ng Diyos at may kaligtasan na ipinagkaloob sa kanila. Sa pamamagitan natin. Kaya, bilang anak ng Diyos, dapat natin gampanan ang gawain nito. Dahil ang naghirang mismo kay Apostol Pablo ay ang Diyos. Kung sino ang Diyos na naghirang kay Apostol Pablo, na siya rin ang naghirang sa bawat isa sa atin bilang mga sugo ng Diyos. Siya rin naghirang sa atin. Kaya, maging matapang tayo sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Isa lang ang gandang talata dito. Sa Marcos chapter 5, verse 18 to 20. Sabi dito, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakaisap sa kanya ang dating sinasabihan ng mga demonyo na siya isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa alin sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa inyong mga kamag-anak ang lahat na ginawa sa inyo ng Panginoon at kung paano siya nakabag sa iyo. Umalis nga ang lalaki at ipinabalita niya sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Sino ba itong tao na ito na sinugo ng Panginoong Jesus? Na tinanggihan ng Panginoong Jesus na sumama sa kanya. Itong tao na ito ay sinasabihan ito ng nakakaramay demonyo. Kaya nang makita niya si Jesus na nagdadaan, sabi niya, Jesus na taga Nazaret, ano ang pakialam mo sa amin?
pinayagan yun ng Panginoong Hesus na pumasok sila sa kawan ng baboy. Basahin niyo po itong pulot sa pinito ng pinito. At ang baboy ay nagsitalunan sa mangin. Nalunod sa tubig. Nagsitalunan ang baboy, tapos sa ilog, tapos